Ako si Julius Legaspi ng Marilao, Bulacan, isang talentadong kalapatid. Sabi ng nanay ko, bata pa lang daw ako, gusto ko na lagi nagpipaint. Yung notebooks ko, punong-puno ng mga puro drawings. Ang mga paborito kong drawings dati, mga houses, kung ano yung nakikita ko sa kapitbahay namin, and mga bayani sa mga bill ng pera natin. Sinuportahan ako ng nanay ko na pinag-aral ako ng workshop hanggang sa makapasok ako ng UP Diliman College of Fine Arts. Ngayon, nagtuloy-diretso. Ako more on realistic. Pag sinabi kasing realistic, hindi naman yan yung tipong kuwang-kuha ko ano yung subject na pinipaint ko. Ibig sabihin kasi ng realistic, yung tipong huli yung itsura niya, pero meron kaming dinadagdag as an artist kung paano namin nakikita yung isang bagay. So parang in reality, kung paano namin sila nakikita. Ako, ang gamit ko ngayon, soft pastel. Ang soft pastel may dalawang klase yan. Isang oil pastel at isang soft pastel. So, ito rin yung favorite medium ng maestro ko, yung Master Sena. Kaya kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung mga mediums niya, yun din yung medium siguro na ginagamit ko. Pag nagpe-paint ako or nagdo-drawing ako, masaya ako. Kumbaga, hindi naman tayo tatagal sa isang larangan kung hindi ka man masaya, di ba? So, hanapin mo kung ano yung gusto mo talaga. Ang title nitong painting na to ay Motherhood Amid Poverty. Ang dinidepict dito is yung pagiging nanay kahit na anong estado mo sa buhay. Kaya mong gampanan ang pagiging nanay mo sa anak mo into a humble way. So, motherhood amid poverty. Sa painting kasi, hindi ka makaka-produce kung hindi ka inspired. Walang inspiration sa sarili mo or sa puso mo. Best example to para sa mga moods ng artist. Dito ang gusto kong i-depict sana ay crucifixion, na gusto ko para may si Jesus Christ crucified. Pero wala ako sa mood gumawa ng ganong klase or siguro mag-drawing kaya napunta sa nude. Ngayon, paano ka ma-inspire? Kailangan mo matuto mag-appreciate. So, pag natuto ka ng appreciation, follow na yun yung inspiration. Ang title naman yan ay Malabon Shipyard. Pinut ko siya on auction. And then, ang proceed ay ibibili namin ng mga diapers para sa neonatal. So, lahat ng proceed nito na nakuha to for 27,000, full proceed, ibibili namin ng diaper for PGH. Yun siguro yung calling ko, na mag-give back dahil itong knowledge or talent ko, nakuha ko rin to in free. So, ang ginagawa namin, ino-offer namin ang paintings namin na ang mapagbebentahan nun, yun ang itinutulong naman namin sa iba. Ang kalapate kasi maraming symbol siya. It could be a symbol of peace, could be a symbol of love, could be a symbol of hope. So, yung image ng kalapate, maraming maibibigay na messages yan sa isang painting. Pag itinabi mo ang isang kalapate sa isang mahirap na tao, pero nag-struggle, maiiba na agad yung context, magbibigay ng hope ang painting. Pag ang isang kalapate, itinabi mo sa isang subject na nag-aaway o war, ang symbolism ng peace, di ba? So, nagagamit ko yung image ng kalapate into different kind of messages. Ang title nito ay The Great Divide. Ang makikita nyo dito may mga elements na mermaid, lumalangoy, water, at may element ng ibon, which is himpapawid. So, ang ibig sabihin lang nito is yung dalawang mundo na magkahiwalay, na dumarating yung point na nagkakaroon sila ng interaction. So, nawawala yung division, like mahirap o mayaman, pangit or maganda. So, may unity ang pinapakita ko dito. Ang kalapate nagbibigay ng inspiration sa painting ko. Ang painting naman, sumusupport sa akin to continue my hobby, yung sa pagkakalapate ko. So, dahil din sa painting, naka-acquire ako ng medyo magagandang bloodlines. So, nakukompleto ko yung mga vitamins na kailangan ibigay sa kanila. So, the relationship is mutual.
pwedeng sabihin na wala kang talent eh. Pero pwede ko rin sabihin na kaya mong i-develop yun. Ako naniniwala kasi ako na yung talent, inborn yan eh. Kanya-kanya lang na panahon kung kailan natin siya madi-discover. So, it could be in writing, could be in dancing, in acting, di ba? Or painting. So, kanya-kanyang panahon lang kung kailan darating yung calling. And then, pag dumating yun, grab it. Huwag mong palagpasin.